ay eto, Minsan, hindi na ito oh, si Pulong lang ang may 51 billion. Wala nang iba, di ba? Pati po si Ping Lacson, si Senator Tito Soto, alam! Sila nga yung nagsasabi dyan eh. district representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Hindi na. Siyempre, kumbaga, hindi na pagtatalunan di ba? Insert mo na lang yan dyan, pasok mo na yan, wala nang pagdidebatihan dyan yan. Pasok mo na, 10 bilyon. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, Hindi, di ba? Hindi lang. Kasi yung mga DDS, mahilig ko yan. Based on what we've heard, yung mga ganon. Kay Senator Ping Lacson, base dun sa record. No? Base sa record, ano po, Senador? isang district 51 billion. Isang district Kulang pa daw ho yun, ha? Kulang pa daw ho yun, sabi ng ating Vice Presidente, mga kababayan. 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin absorptive capacity. How could it absorb 51? Kumbaga nga ho, mga kababayan, kung ikaw ay isang individual ay mayroon kang ganung kadaming pera, paano mo uubusin yun sa habang buhay mo? Ganon. Paano uubusin ng isang distrito lang yung 51 billion? Yun ang gustong ibig sabihin ni Senator Ping Lacson. Tapos makita mo, binabaha pa din. Siguro ho, kung ako ang dyan, tapos may 51 billion, baka mukha na hong Singapore yung distrito ko. Yabang hindi, pero hindi naman ho tayo pupunta dyan. Nakakapagod ho yan. No? Okay na ho tayo, yung pa isa-isang oras, kakausapin ko kayo dito. Flood control sa Davao, pera ang umaagos, hindi tubig. Yan nga yung sabi ni Senator Ping Lacson. 1 billion pesos worth of projects in a district. Tell me, Mr. President. Imposible. Di ba? Like ganito ho, pinakamalapit na example ho dyan. Si Mark Ramos, nag-iisa sa buhay, walang pamilya, di ba? Ako lang mag-isa. Meron akong 10 bilyon. Ngayon tatanungin nyo ako, paano mo ubusin yan sa habang buhay mo? Kahit na siguro mamatay ka tapos mabuhay ka ulit ng isang madami ka pa din pera hindi mo pa din mauubos yan. Ganun yun. No? Bakit mo bibigyan ang isang distrito ng pagkalaki-laking pera na hindi kayang ubusin ng isang distrito? 51 bilyon. Tapos ang ending, baha pa din. Kawawa. Baha pa din. Pero wag kayo mga kababayan. Dahil ang pinag-uusapan po mga bossing ay tungkol sa flood control, sa pagbaha ang ating Vice Presidente. Wag daw ninyong hanapin ang 51 billion ni Pulong kasi binili niya ng 3 beach resort sa Samal Island pala. Pinorsige nila ang Davao-Samal Bridge, ang mga ari-arian para kumonekta doon. Ganun po ba yun? Sabi ni Madrazo Mar. Ngayon mga kababayan, total, usapang flood naman at baha, mga bossing, nako. Si Vice Presidente, ayaw magbigay ng ayaw magbigay ng kanyang maitutulong, no? Ng advice. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Mga bossing, real talk lang ho. Ano po, simula po nung naupo ang ating Vice Presidente, hanggang ngayon ho, yung mga press conference niya, yung mga sinasabi niya, halos karamihan ang natatandaan ko puro mga cryptic ho, yung mga nakakatakot. Kung hindi ho nakakatakot, meron pong puguton ng ulo, meron pong hukayan ng bangkay, halos yun lang po ang narinig ko sa Vice Presidente. Mga kababayan, dati ho, panahon ng 2022 election, iniinis natin, inaasar natin, binabardagol natin yung mga kakamping at sinasabi natin yung kandidato nila na si Atty. Leni Robredo ay lutang. No? Pero yun ho, mga bossing, kung bakit natin sinasabi kasi dahil paulit-ulit lang si Atty. Leni Robredo
Pag may sinabi siya, ganito, tas uulitin niya yung word na sinabi niya. Pero may laman ho. May laman, mga kababayan, at alam naman natin na naiintindihan natin yun. Pero kay Inday Sara Duterte, kagaya na lang nung naumpisahan na mabuksan, 'di ba? Mamita Start Talk nung naumpisahan pong mabuksan. Yung mga confidential funds. Umupo, akala natin lahat, nako, eto na, magsasalita na si Sara Duterte. Ipapaliwanag niya na yung confidential funds. Pero ano ho ang mga narinig natin? Unang-una pa ho, maghuhukay. Huhukayin yung labi ng dating Pangulong Marcos Sr. tapos itatapon sa West Philippine Sea. Kung ako, tatay ko yon, nako, wag mo nang asahan na magiging magkaibigan tayo habang buhay. 'Di ba? Wag mo nang asahan na magiging magkaibigan tayo habang buhay. Pero yung si Amy Marcos nandun, nagsusumiksek, nagsusumiksek, ganun. Kumbaga, sabi ko, binastos na nga yung nananahimik mong tatay. Tapos ayun, nandiyan ka pa din, nagsusumiksik ka. Halos lahat to, ganun lang ho yung naririnig ko mga kababayan Pero yung sasabihin na advice o yung tulong sa gobyerno o yung maganda ang gagawin sa gobyerno o yung papangaralan si Pangulong Bongbong Marcos, etc., etc., wala akong narinig na ganun. Kahit kailan ho. No, siguro dapat nilang gawin yung umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. Yung yung mga Pilipino sa ibang bansa, kami po, yung magsasabi, magpapayo kung ano po ang gagawin doon sa mga flood control. Diba? Mark Ramos, ano masasabi mo sa flood control? Aba, hindi ko ho alam. No, hindi naman ho ako engineero. Vlogger lang po ako. Diba? Kung tanongin niyo po ako patungkol sa pagpapalaki ng muscles, masasagot ko po kayo. Pero, yung tatanungin niyo ako sa flood control, hindi. Yung mga kababayan natin, ganun po ba? Hindi, kasi ginajustify lang po ng Vice Presidente na yung kanyang pag-iikot, yung kanyang lamyerda, yung kanyang labas ng bansa, yun yung kanyang ginagawa. Pero iba naman po ang nakikita natin. Dahil ang lagi po nating nakikita, mga boss chipamo, sir, puro lang po bring him home. Di ba? Paulit-ulit lamang po na bring him home, mga kababayan. Bring him home. Punta ng